Sa new immigration targets ng Canada para sa mga temporary residents, 2 taon ang critical para sa mga aplikante. Kasi po in year 2025 and 2026, magkakaroon ng pagbabawas sa bilang ng mga temporary residents dito sa Canada. Pero sa 2027, mag-uumpisa na naman pong pataasin ang papapasukin sa Canada ng mga temporary residents. Kaya there will be changes from time to time. Ano ang iba pang detalyes ng new immigration targets ng Canada? Pag-uusapan po natin yan, kaya manatiling nanonood and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back! Si Ate Menchi po ito and muli another topic about Canada. Kung interesado kayo guys, please subscribe to my channel. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. Salamat po sa aking mga channel members. Thank you kay Crystal Snow, Pecto H, Nanette Lapira, kay Air1 Villanueva, Joy, Gabriel X, Nani, kay Marjorie Ramos, Marjo Humento, kay Jen C, Neri Castro, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Let's go right away po sa ating topic, guys. Yung ini-announce ng Immigration Canada na immigration targets nila for the next 3 years, napaagap nga po yung pag-announce. Sabi nila dapat November 1 i-announce, pero there's something going on sa politika sa Canada, kaya napaagap yung pag-announce. Anyway, in-announce ni Prime Minister Justin Trudeau, plus yung detalye ay ipinaliwanag naman ni Immigration Minister Mark Miller. That was a few days back. Ngayon, gusto kong mag-focus guys ay doon sa mga temporary residents. Kasi for the first time, nag-target na rin po ang Immigration Canada ng mga temporary residents. Kasi alam ko, marami sa inyo ng mga viewers ko ay mga future applicants or applicants na right now at ang iba ay nandito na sa loob ng Canada. So, malaki po ang magiging pagbabago para sa mga temporary residents which are ang na binubuo po ng mga workers, temporary foreign workers at mga international students. So, ang sabi ng IRCC, malaking decrease ang magaganap next year and the next year, 2025 and 2026, sa bilang ng mga temporary residents in Canada. Gusto po nila kasing mangyari ay maging 5% lang ng population ang mga temporary residents. Sa ngayon kasi is malaki, more than 6%. So, magbabawas. Magkaroon tayo ng analysis. Gaano karami ngayon ang mga temporary ang status sa Canada at gaano karami yung babawasin in the next 2 years. Kasi yung 3rd year guys, hindi magbabawas, magdadagdag na. Yun ang maganda, no? Okay, so right now, sang-ayon po sa Statistics Canada, ito ang population ng temporary residents sa Canada as of the 3rd quarter of 2024. How much? How many? 3 million? So, sa 3rd quarter of 2024, ay meron pong 3,002,000 na mga nandito sa loob ng Canada na may hawak na temporary visa, work permit, international students, pati mga asylum seekers at iba pa. Yan po, sama-sama sila sa 3 million. So, ang sabi ng announcement ng immigration, there will be a decline by 2025 of 445,901. Decline. Ibig sabihin po ay pagbabawas ng ganyang amount in 2025. In 2026, another decline by 445,662 na mga temporary residents in Canada. Mga nandito inside Canada. So, in 2 years, that is about 900,000. Almost 1 million. So, yung 3 million, mababawasan ng almost 1 million. Yun po yun, no? Yun ang sabi ko sa inyo na 2 years na mahihirapan po ang mga applicants. Yan. 2 years.
mahirap mag-apply sa mga low-wage jobs. And in 2027, sang-ayon sa kanilang announcement, there will be an increase of 17,439 na mga temporary residents. Tataas na after 2 years. So, yung 2 taon po, critical. Mahirap mag-apply sa mga trabaho at maging mga international students. There will be a lot of applications na hindi po maaprobahan. Yun. At maaaring hindi na nga po makapag-apply. Kasi ang daming restrictions guys sa mga low-wage jobs. No? So, sino na lang ang pwedeng mag-apply sa mga jobs? Yun po, nasa high-wage stream. Alam naman natin, tinaasan pa ng 20% ang presyo ng sweldo o ang sweldohan sa high-wage stream. Kaya ang taas na nun. Kung kaya ng employer, go, apply pa rin kayo kung may open na trabaho. Pero ang low-wage, makaka-apply lang kayo sa mga lugar na mababa ang unemployment rate na napakadalang po sa iba't ibang provinces. Yun. So, in 2 years, 2025, 2026, makaka-apply ba kayo? Kung low wage, mahirap. Kung high wage, pwede. Kung exempted, agriculture, healthcare, and construction, posible rin kasi walang restrictions. Yun po yun. No? But in 2027, umpisa na uli na magpapataas. So, linawin natin guys, paano nila babawasin ang 440 plus thousand na mga may hawak ng status ng temporary. Ang sabi po sa kanilang announcement, temporary residence targets were calculated by assessing a number of factors, such as the number of individuals expected to depart Canada in each program, such as when a permit expires, individuals transitioning to permanent residence, approval rates for each program, estimated renewal rates, and other factors. So, yung bilang ng mga temporary, maaaring mabawasan dahil yung iba ay pumunta na sa PR, yung iba ay lumipat ng ibang programs, pero unang-unang binanggit, those individuals with permits expiring and will depart Canada. Yun po ang sad na maraming uuwi dahil hindi na sila makakapag-renew ng kanilang permit dahil po sa dami ng restrictions. And take note guys, hindi pwedeng mag-overstay or else masisira po ang inyong pangalan, hindi lang sa Canada, kundi may information sharing po ang Canada with other countries. At kung kayo ay ban sa Canada, maaaring mag-ban din kayo sa ibang mga bansa. Okay, so mula po doon sa statement na yan, nakikita natin na yung decline in temporary residence ay dahil sa marami ang hindi na makaka-renew ng contract nila. Hindi na makakakuha ng LMIA and work permit dahil di na sila allowed in that particular place. At they have to depart Canada, sang-ayon po sa sinasabi. Para naman sa mga international students, alam naman natin marami na rin restrictions. 10% reduction in 2025, no? In-announce po yan noon. Tapos, hindi ka na basta-basta makakakuha ng PGWP. Kailangan mo mag-submit ng English test. At kung ang inaral mo ay hindi in demand, hindi kasama ron sa listahan ng mga nakalink sa long-term shortage na mga trabaho, hindi ka na rin makakakuha ng PGWP. And then, kapag wala kang PGWP, ibig sabihin hindi ka makakapagtrabaho. At yung iba, may PGWP nga, pero hindi naman maka-apply sa PR. So, dahil sa mga paghigpit na ito, ang mga estudyante po natin ay talagang malaki rin po ang mababawas. So, dahil dyan, guys, ay gusto nilang ma-attain yung decline na 445,000 in 2025 and 2026. Ano ang impact guys ng planong ito? Kung ma-attain po nila yung 445,000 na babawasin sa temporary residents, of course, bababa ang population. And then, in 2027, maaaring medyo mag-back to a little bit normal, kaya pwede na silang tumanggap uli ng hindi karamihan, pero mga 17,000 na increase na naman ng papapasukin dito sa Canada.
Isa pang impact nito guys ng pagbabawas na ito ay yung kakulangan sa bahay. Siyempre kung may mga umalis, may mga bahay na mababakante at magkakaroon ng tsansa ang iba na maka-occupy. So, ang housing availability ay gaganda. At siyempre ang ekonomiya ay gaganda. The GDP will grow again, improve the housing affordability, and lower the unemployment rate kapag na-attain po nila yan in the next 2 years. Yun. Sa PR program naman guys, siguro nabalitaan na rin po ninyo. 2025, mababawasan ng nasa 105,000 ang target. Magiging pong 395,000 ang mga bibigyan ng PR, Permanent Residency. Bumaba po ng 21%. In 2026, 380,000 ang bibigay nilang PR. At sa 2027, decline pa rin, 365,000. Tatlong sunod-sunod na taon, pababa ng pababa ng pababa. Yan ay sa PR. Sama-sama na po ito yung economic streams, yung family reunification, mga refugees, humanitarian compassionate, at lahat na ng mga nag-a-apply ng PR kasama ng nasa probinsya. Ang good news para sa mga nandito na sa loob ng Canada at temporary pa ang kanilang status, sila ay priority sapagkat 40% ng PR na binigay nating numbers, 40% dyan ay i-allocate sa mga nandito na at mga temporary pa. At ang sabi, Canada is still an open country despite the many restrictions. Yun po ang sabi ng ating mga opisyales. In closing, ang masasabi natin guys, malaking epekto po ng pagbabagong ito ay para sa mga nandito na at nakapag-invest na ng time, nakapag-invest na ng kanilang effort, lahat ay ginugol na nila para makapasok sa Canada. Tapos ngayon ay sila ay namimiligro na hindi makarenew ng contract sa bilang worker, na hindi magkaroon ng PGWP bilang estudyante at baka hindi maka-apply for PR. Ang atin lang pong mensahe ay yes, hanapan nyo po ng PR program ang inyong sarili at as much as possible ay kayo'y makapag-apply. Yung mga magre-renew at hindi pa allowed for PR, marami akong viewers na nagsasabing di pa po kami qualified for PR. Ano pong gagawin namin? The best thing is to talk to your employers, alamin kung ano ang magiging katayuan ninyo at sana maging honest ang mga employers ninyo at sabihin kung ano ang inyong magiging tsansa for renewal or not. At kung sakali guys na kayo mapapasama dun sa sinasabi nilang malaking porsyento that will depart Canada or that will go home, kailangan tanggapin natin ang katotohanan guys. Kailangan daw po ay ang voluntary na pag-alis sa Canada sapagkat ito ay pagpapakita ng inyong pagmamahal sa inyong sarili, sa inyong credentials, sa inyong integrity ng inyong sarili sapagkat pwede pa kayong bumalik sa Canada anytime na may posibilidad na ulit. No? Gaya ng binanggit ko guys, 2 years lang po yung critical para sa mga applicants. 2 years. 2027, mag-i-increase na uli ng temporary residence. Yan po muna guys. Kung nagustuhan nyo ang ating topic, please subscribe to my channel. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can also join and be a member of this channel. Thank you kay Crystal Snow, Pecto H, Nanette Lapira, kay Air1 Villanueva, Joy, Gabriel X, Nani, kay Marjorie Ramos, Marjo Humento, kay Jen C, Nelly Castro, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. Thanks for watching. Si Ate Menchie from Toronto. Bye-bye!